Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 176. Bumili si Leng Xiaoteng ng 2 bote ng tubig at isang batya ng popcorn bago sila pumasok. Nag-book si Leng Xiaoteng ng 2 upuan sa huling row. Bagamat ang pelikula ang pinakasikat sa mga araw na ito, malapit na itong huminto sa paglalaro sa mga sinehan. Kaya walang gaanong mga manonood sa screening room. Sa makatuwid, sina Guning at Leng Xiaoteng lamang ang nakaupo sa huling hanay. Ito ay isang domestic comedy, na nakakapukaw din ng pag-iisip. Hindi ito isa sa mga nakakatawa ngunit vulgar na pelikula. Na-absorb si Guning sa pelikulang ito. Marami siyang natutunan dito habang tumatawa. Si Leng Xiaoteng ay hindi talaga interesado sa mga pelikula. Mas binigyan niya ng pansin si Guning. Nang makitang nag-e-enjoy siya, nasiyahan din siya. Ang unang pagbubunyag ng kabanatang ito ay nangyari sa pamamagitan ng B1N0V3L. Makalipas ang 1.5 oras, natapos na ang pelikula. Hindi umalis sina Guning at Leng Xiaoteng hanggang sa wala na ang iba pang manunood. Halos 10 PM na sila umalis ng sinehan, kaya bumalik sila sa Fenghua Luxury Mansion. Habang nasa daan, parehong tahimik sina Guning at Leng Xiaoteng. Ito ay medyo nakakahiya. May gustong sabihin si Leng Xiaoteng, ngunit nawalan siya ng masabi. Marami na siyang hinanap na sweet nothings sa internet. Ngunit hindi niya ito masabi ng malakas dahil akala niya ay hindi sinsero ang mga ito, ngunit hindi siya isang lalaking magaling magsalita gayunpaman, kung wala siyang sasabihin, ito magiging napaka-awkward. Si Guning, kahit papaano, ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Karaniwan, siya ay madaldal, ngunit bigla siyang nakaramdam ng hiya na kasama si Leng Xiaoteng. Well. Maya-maya, sabay na bamuka ang bibig ng dalawa, pero sabay ding nagsara. Mga ad ng pub future. Pagkatapos mo, sabay ulit nilang ginawa. Pagkatapos mo please, sinabi ito ni Leng Xiaoteng bago si Guning sa pagkakataong ito. Ayaw mo ba akong maging girlfriend? Bakit hindi mo sinasabi? Naiinip ako, sabi ni Guning na hindi gusto, ngunit talagang gusto niya itong kasama. Naunawaan niya na si Leng Xiaoteng ay hindi madaldal. Kung hindi niya talaga gusto iyon, hindi siya mai-inlove dito. Kung hindi niya gusto ang isang lalaki, hindi man lang niya ito bibigyan ng pagkakataon na habulin siya. Tulad ni Qing Yifan, direktang tinanggihan niya ito. Alam din ni Guning na hindi niya dapat lubos na pagkatiwalaan si Leng Xiaoteng, ngunit minsan, hindi niya kailangang malaman ang lahat tungkol dito. Damdamin ang pinakamahalaga. At kung si Leng Xiaoteng nang ahas na linlangan siya, mapahamak siya ng walang pag-aalinlangan. Hindi siya nawalan ng tiwala sa mga lalaki dahil lang sa naloko at ginamit siya ng isang lalaki sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao, ngunit hindi ito isang magandang alaala kung tutuusin. Mas magiging maingat siya at hinding-hindi na niya hahayaang mangyari muli ang ganoong bagay. Medyo nanigas si Leng Xiaoteng. Kinabahan siya bigla. Magpatuloy sa pag-aaral. Mangyaring bigyan ako ng mas maraming oras. Nang makitang balisa si Leng Xiaoteng, naawa si Guning sa kanya. Jesus! Siguradong mahal na mahal niya ang lalaki ngayon na isang tingin lang mula sa kanya ay makakaantig na sa kanya, ngunit ayaw kaagad sumuko ni Guning. She added airily, huwag kang mag-alala. Ang mayroon ako ay oras. 18 pa lang ako ngayon. Masyado pa akong bata para umibig at dapat mas marami akong oras sa pag-aaral. Sinadya ni Guning ang parehong bagay na sinabi ni Leng Xiaoteng. Labis na pinagsisihan ng lalaki ang kanyang sinabi. Well, gustong ipaliwanag ito ni Leng Xiaoteng, ngunit hindi niya alam kung paano. Kailangan niyang harapin ang katotohanang napakabata pa ni Guning ngayon, at ayaw niyang maapektuhan ang pag-aaral nito. Gayunpaman, kung hindi niya ito itatanggi, hindi siya lalapit kay Guning. Nabalisa si Leng Xiaoteng. Naramdaman ni Guning ang kanyang nagbabagong emosyon. Bagamat hindi niya alam kung ano talaga ang nasa isip nito, naiintindihan niya kung bakit bigla itong nag-alala.
Nang makitang nagagalit si Leng Xiaoteng, hindi naramdaman ni Guning ang kasiyahan ng isang matagumpay na paghihiganti. Sa halip, nakaramdam din siya ng sama ng loob, ngunit hindi niya maiwasang mainis siya. Nagsimulang isipin ni Guning na siya ay nagiging mapang-abuso sa sarili. Mga ad ng pub future. Siyempre, ayaw ni Guning na makita si Leng Xiaoteng na nagagalit ng matagal, kaya nagpatuloy siya sa pagtatanong, ano? Wala. Ibinigay ito ni Leng Xiaoteng sa huli, bagamat talagang gusto niyang ipaliwanag ito. Talaga. Kung ayaw mong sabihin, sige. Nagbibiro ka lang yata kapag sinabi mong gusto mo akong habulin. Medyo nagalit si Guning. Hindi, agad na nakipagtalo si Leng Xiaoteng. Ako lang. Ano? Halos mawalan ng pasensya si Guning. Ayaw ko lang maapektuhan ang iyong pag-aaral, sa wakas ay sinabi ni Leng Xiaoteng. Imposible. No. Isa ako sa grade namin na halos buo ang mga score. Sabi ni Guning, ngunit napagtanto niya na hindi niya dapat sinabi ito ng ganoon kabilis. Tila hindi na siya makapaghintay na makasama si Leng Xiaoteng. Nang marinig iyon, bahagyang namangha si Leng Xiaoteng. Hindi niya inaasahan na napakahusay ni Guning sa pag-aaral. Kung may pagpapatuloy niya ang pagiging no. Isa sa kanyang grado, madali niyang maipapasa ang National College Entrance Exam. Maaari rin siyang maging no. Isa sa bansang ito. Sa kasong iyon, lahat ng prestihiyosong unibersidad ay makikipagkompetensya upang maging kanyang kagustuhan. Ang layunin ni Guning ay ang The Capital University, ngunit hindi iyon ang punto. Dahil sinabi ni Guning na magaling siyang mag-aral, available na siyang makipag-date noon. Pagkatapos nito, natuwa si Leng Xiaoteng. Ibig mong sabihin kaya natin. Alam ni Guning kung ano ang sasabihin niya, kaya pinigilan siya nito bago pa siya makatapos. Hindi ko sinabi yon. Kung gusto mong makipag-date sa akin, kailangan mong mag-effort. Inamin ni Guning na siya ay masyadong mapagmataas ngayon, ngunit kung si Leng Xiaoteng ay walang oras o pasensya na habulin siya, hindi siya makukontento bilang kanyang kasintahan. Hindi siya papayag na maging girlfriend niya dahil sa hilig. Gusto niyang gumugol ng mas maraming oras sa pakikasama sa kanya. Bahagyang nadismaya si Leng Xiaoteng na hindi siya sinagot ni Guning, ngunit hindi rin niya ito tinanggihan, na nangangahulugan na mayroon pa siyang pagkakataon. Nagpa siya si Leng Xiaoteng na patuloy na subukan. Patuloy kong susubukan. Sinseridad na sabi ni Leng Xiaoteng. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa Building G sa Fenghua Luxury Mansion. Bumaba si Guning sa kotse, naglakad papasok. Pinanood ni Leng Xiaoteng si Guning na umalis hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Sa sandaling pumasok si Guning sa elevator, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Leng Xiaoteng. Magpahinga ka ng mabuti. Magandang gabi. Kabanata 177. Hindi mapigilan ni Guning na mapangiti sa kaligayahan. Magandang gabi. Sa oras na iyon, kakalak pa lang ni Leng Xiaoteng ng pinto ng kotse niya at naglalakad na siya papunta sa elevator. Agad niyang tiningnan ang kanyang telepono nang matanggap niya ang mensahe mula kay Guning. May malabong ngiti sa kanyang labi. Kung nakita iyon ni Xu Jinchen at ng iba pa, labis silang magugulat. Magdududa pa sila na sumikat ang araw mula sa kanluran. Dahil nakilala nila si Leng Xiaoteng mula sa hindi bababa sa 5 taon hanggang sa mahigit 10 taon, ngunit hindi pa nila siya nakitang napakasaya. Palagi siyang nagsusuot ng malamig na mukha, at tila malayo. Malaki ang kinalaman ng personalidad ni Leng Xiaoteng sa kanyang pamilya, kaya nakikiramay lang sa kanya ang mga nakakaalam sa kanyang background. Sa makatuwid, sinusuportahan ng bawat isa sa Red Flame ang Leng Xiaoteng. Nang makauwi si Guning, naroon din ang pamilya ni Guqing, ngunit mukhang nag-aalala sila. Nakaupo si Jiang Xinyo sa sofa na nakayuko ang ulo na nananatiling tahimik. Agad na naunawaan ni Guning ang nangyayari. Hindi tinulungan ni Guning si Jiang Xinyo na tanggalin ang kanyang pinsala upang mapanatili itong patunay. Ngayon ay nalaman na ito ng kanyang pamilya.
Marahil ay sinabi na sa kanila ni Jiang Xinyo ang lahat. Ibinuka ni Guning ang kanyang bibig at handang sabihin sa kanila ang totoo ng personal, ngunit pinutol siya ni Guqing. Ningning, alam kong mabuti kang bata na kaya mong magdesisyon ng mag-isa. Maaari mo ba akong tulungan sa isang bagay? Tumayo si Guning mula sa sofa na nakatingin kay Guning para humingi ng tulong. Ang pagsisimula ng publikasyon ng kabanatang ito ay nakalink sa B00Q0ERM. Napatulala si Guning. Ano? Mga ad ng Pub Future. Sure, please tell me what happened. Pinigil ni Guning ang kanyang kalituhan sa ngayon. Si Shinyo ay sinampal ng ilan sa kanyang mga kaskwela ngayon, ngunit tumanggi siyang sabihin sa amin ang dahilan. Tinawag namin ang kanyang head teacher. Sinabi sa amin ng kanyang guro na ang babaeng sumampal kay Shinyo ay anak ni Xia Mingshan. Ang isa pang estudyante na tumulong kay Shinyo ay dinala sa himpilan ng pulisya pagkatapos. Seryoso, hindi ko alam kung paano haharapin ito. Maaari mo ba akong bigyan ng payo? Nanginginig ang boses ni Guqing. Halos himatayan si Guqing nang marinig niya iyon. Sumakit ang puso niya na sinampal si Jiang Xinyo. Naawa din siya. Para sa estudyanteng tumulong kay Jiang Xinyo at dinala ng mga pulis. Natatakot din siya kay Xia Mingshan. Sa kabuuan, parehong sina Guqing at Guman ay labis na nababalisa sa buong araw, ngunit wala silang kakayahan o karunungan na pangasiwaan ito, kaya't maghintay lamang sila hanggang sa makauwi si Guning. Ang punong guro ni Jiang Xinyo ay hindi malinaw tungkol sa mga detalye at resulta. Kaya hindi niya sinabi kay Guqing na si Guning ang estudyanteng tumulong kay Jiang Xinyo, at si Guning ay nakalaya na. Nagulat si Guning na itinikom ni Jiang Xinyo ang kanyang bibig. Sa katunayan, dahil sinabihan siya ni Guning na huwag sabihin sa kanilang mga pamilya, walang sinabi si Jiang Xinyo tungkol kay Guning. Paglahok. Kung nalaman ng kanilang mga pamilya na si Guning ay kasangkot dito, mas mag-aalala sila. Sa katunayan, sa ngayon ay talagang mas nag-aalala sila sa estudyanteng tumulong kay Jiang Xinyo at kinuha ng mga pulis. Dahil kay Jiang Xinyo kaya siya nahuli. Nakonsensya silang lahat. Masaya si Guning na malaman na natupad ni Jiang Xinyo ang kanyang pangako. Pinatunayan nito na si Jiang Xinyo ay isang taong mapagkakatiwalaan niya. Huwag kang mag-alala. Kung hindi mo ito kakayanin, naiintindihan ko, dagdag ni Guqing. Ayaw niyang mabigatan si Guning. Malaki na ang naitulong ni Guning sa kanila. Kung sila mismo ay nakayanan ito, hindi sana nila naabala si Guning. Mga ad ng Pub Future. Palihim na bamantong hininga si Guning. Alam niyang hindi na niya ito maitatago, kaya sinabi niya sa kanila ang totoo, "Tita, Tito, magpahinga po kayo. Ang problema ay nalutas ko na." Nagulat ang lahat nang malaman na si Guning ang estudyanteng tumulong kay Jiang Xinyo at inaresto ng mga pulis. Ano? Ikaw ba ang babaeng estudyante? Hindi makapaniwala si Guqing. Ningning, paano ka magiging matapang? Ayos ka lang. Sumugod si Guman kay Guning. Sinuri niya ang katawan ni Guning kung siya ay nasugatan o hindi. Ma, ayos lang ako. Nagpractice ako ng kung fu kamakailan. Hindi man lang ako matalo ng ilang lalaki. Bagamat tinalo ko ang mga estudyanteng iyon, kasalanan nila iyon. Hindi ko kailangang kumuha ng maraming responsibilidad para dito. Mayroon akong kaibigan na isang opisyal ng militar. May tinawagan siya sa Public Security Bureau, at agad akong pinaalis ng mga pulis na iyon. At hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa leader Xia na iyon. Walang-wala siya kumpara sa kaibigan ko, pang-aaliw ni Guning sa kanila. Si Guman at ang iba pa ay lubos na nalito sa kanyang komplikadong paliwanag, ngunit dahil sinabi ni Guning na magiging maayos sila, naniwala sila. Para sa kanyang kaibigan na isang opisyal ng militar, si Guman at ang iba pa ay labis na interesado sa kung paano sila nagkakilala. Inaalala nila ang kaligtasan ni Guning. Gayunpaman, hindi sila nagtanong sa huli. Sa halip, pinili nilang maniwala na kakayanin ni Guning ang kanyang buhay. Pagkatapos ng maikling katahimikan, biglang sinabi ni Guman kay Guning, "Ningning,
nabasa na namin ang material ng mga VIP sa aming beauty salon ngayon. Ang iyong panganay na tiyahin ay isang VIP din sa kamay. Nang marinig iyon, medyo nagulat si Guning. Hindi naman big deal. Patuloy lang tayong gawin ang dapat nating gawin, sabi ni Guning. Hindi niya naisip na kailangan nilang itago o ano paman. Si Guman at Guching ay hindi mananatili sa beauty salon buong araw, kaya hindi masyadong malamang na magkita sila. Magkita man sila, hindi masamang ipaalam kay Lin Liwan na sila na ang mga amo. Ang sumunod na araw ay tag-ulan. Hindi makatakbo si Guning sa kanyang paaralan, kaya hindi siya umalis ng ganoon kaga. Bandang 6:00 ng umaga, lumabas si Guning na may dalang payong. Naghihintay na si Leng Xiaoteng sa kanya sa labas ng Zone G. Alam niyang nakasanayan na ni Guning ang pagtakbo papunta sa kanyang paaralan, ngunit hindi niya ito magawa sa tag-ulan, kaya nagmaneho siya papunta sa paaralan. Sa sandaling nakalabas si Guning, napansin niya ang isang pamilyar na kotse na huminto sa gilid ng kalsada. Si Leng Xiaoteng ay nakatayo sa tabi nito na may hawak na payong. Naantig si Guning. Agad na binuksan ni Leng Xiaoteng ang pinto ng kotse para kay Guning. Ito ay isang tag-ulan. Ihahatid na kita sa school. Hindi nagatubili si Guning, ngunit dirdiretsong naglakad para makapasok. Sasakyan. Kabanata 178. Pagkasakay nilang dalawa sa kotse, hindi agad nauna si Leng Xiaoteng, ngunit kumuha siya ng lunchbox na ibinigay kay Guning. Ako mismo ang nagluto ng almusal. Gusto mo bang magkaroon ng isang? Subukan. Namangha si Guning na ang lalaki ay naghanda ng almusal para sa kanya ng personal. Halos maiyak siya sa mga sandaling iyon. Bagamat hindi madaldal si Leng Xiaoteng, at hindi mahilig magsalita ng sweet nothings, maganda ang pakikitungo niya sa kanyang mga kilos. Ikaw ang gumawa nito. Ang konsiderasyon mo, sabi ni Guning. Kinuha niya ang lunchbox. Salamat. Medyo namula si Leng Xiaoteng. Ang kasiyahan ko, sagot ni Leng Xiaoteng. Ayaw niyang madalas itong magpasalamat sa kanya. Gusto niyang mapalapit sa kanya. Pagkatapos nito, binigyan ni Leng Xiaoteng si Guning ng isang bote ng gatas. Kinuha ito ni Guning, ngunit hindi nagpasalamat sa pagkakataong ito. Iniligpit ni Guning ang gatas, binuksan ang lunchbox. Mayroon itong 2 layer. Mayroong 2 bloke sa unang layer. Ang isa ay puno ng mga prutas at isang pritong itlog na hugis puso. Tumingin si Guning kay Leng Xiaoteng nang may pagtataka. Sobrang sweet niyan. Bagamat nagkunwaring nakatutok si Leng Xiaoteng sa pagmamaneho, naramdaman pa rin niya ang tingin mula kay Guning. Gayunpaman, nahihiya siyang tingnan siya sa mga mata ngayon. Ibinalik ni Guning ang kanyang paningin sa lunchbox noon. Binuksan niya ang pangalawang layer. May oatmeal sa loob na may mga tinadtad na scallion na inispray sa itaas na hugis puso rin. Bagamat isa itong ordinaryong almusal, labis na naantig si Guning. Panay ang pagmamaneho ni Leng Xiaoteng. At kumakain si Guning, kaya hindi siya nagmamaneho ng mabilis para sa kanya. Komportableng nag-almusal si Guning sa kotse. Tinapos niya ito bago makarating sa paaralan. Mga ad ng Pub Future. Sa sandaling natapos ang klase sa umaga, lahat ay naglalaro sa kanilang telepono. Ang ilan ay naglalaro ng mga online na laro, at ang ilan ay nakikipag-chat sa WeChat habang ang ilan ay tumitingin sa forum. Sa sandaling iyon, nagdulot ng sensasyon ang pinakabagong post ng balita. Ang pamagat nito ay hot news. Isang kawawang babae, bumaba si Guning sa mamahaling kotse ng kanyang sugar daddy. Naka-attach ang larawan. Ano? Imposible. Sa ika-4 na silid-aralan, biglang sumigaw ang isang lalaking estudyante. Ang iba pang mga kaklase sa silid-aralan ay natakot lahat. May nagsabi, "Chenbin, anong ginagawa mo?" Malaking balita. May nagpost ng post na nagsasabing may sugar daddy si Guning. Sagot ni Chenbin. Ano? Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Agad silang tumingin kay Guning. Ang ilan ay hindi naniniwala na ito ay totoo,
habang ang ilan ay hindi makapaniwala na ito ay totoo. Gayunpaman, si Guning lang ang nakakaalam ng katotohanan. Agad silang nag-login sa forum para basahin ang post. Si Guning, sa parehong oras, ay nakaramdam ng pagkabalisa. Inilabas din niya ang phone niya. Ningning, nag-aalala si Yumixi. Hindi siya naniniwala na ito ay totoo, ngunit tila may sinasadya. Relax, ayos lang ako, pag-aaliw ni Guning. Siya ang may problema, ngunit sa halip ay inaaliw niya si Yumixi. Ang taong kasangkot ay kalmado at nakolekta ngunit ang mga nagmamasid ay labis na nag-aalala. Binasa ni Guning ang post. Pangunahing sinabi nitong si Guning, na nag-aaral sa ika-4 na silid-aralan sa ika-12 baitang, ay mula sa isang mahirap na pamilya, isang magulang na pamilya. Ang kanyang ina ay isang factory worker na may buwanang sweldo na 3,000 yuan. Para mabayaran ang kanyang tuition fee, ibinenta ni Guning ang kanyang katawan. Ngayong tagulan, hinatid siya ng kanyang sugar daddy sa paaralan. Ang mga kalakip na larawan ay ang mga eksena habang siya ay bumaba sa sasakyan ni Leng Xiaoteng. Naiinis si Guning na may isang taong napakabagsik na gawin iyon, ngunit hindi siya nabalisa o nag-aalala tungkol sa epekto. Kung hindi niya kayang hawakan ang ganitong maliit na isyu ngayon, hindi siya magiging matagumpay sa hinaharap. Kung sino ang lihim na kumuha ng larawan, nagpa siya si Guning na tingnan ang recorder sa pagmamaneho ni Leng Xiaoteng. Alam niyang naglagay si Leng Xiaoteng ng driving recorder sa harap at likod. Mga ad ng Pub Future. Bago niya makuha ang patunay, hindi alam ni Guning kung sino ang nasa likod nito, ngunit kahit sino pa siya, nagpa siya si Guning na bayaran sila nito. Guning, hindi mo ba sinabi na siniraan kita noong isang araw? Ngayon ay lumabas na ang balita, at ano ang masasabi mo tungkol dito? Ang unang nagbuka ng bibig para makipagtalo kay Guning ay si Xiao Feifei. Noon pa man ay ayaw ni Xiao Feifei kay Guning, at ngayon ay sinamantala niya ang pagkakataong pagtawanan si Guning. Hindi pinalampas ni Guning ang anumang mga detalye ng reaksyon ni Xiao Feifei. Tila nagulat din si Xiao Feifei nang marinig ang balita. Naniniwala si Guning na si Xiao Feifei ay walang kinalaman dito sa pagkakataong ito. Eksakto. Sinungaling ka. Walang maniniwala sa iyo, dagdag ni Wu Qingya. Hindi naman siguro. Mukhang hindi ganoong klaseng babae si Guning. May gumanti. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa N0V3L, B1N. Hindi mo ba alam na kasinungalingan ang itsura? Napakahirap ng kanyang pamilya. Kung hindi niya mahanap ang sarili niyang sugar daddy, hindi rin niya kayang mag-aral sa paaralan. Maasim na sabi ni Yang Yulo. Tama ka, may sumang-ayon. Grabe iyan. Ang isang larawan ay walang ibig sabihin. Paano kung kamag-anak o kaibigan sila? May nakipagtalo. Eksakto. Wu Qingya, nakita kitang bumaba sa isang kotse na pagmamay-ari ng pamilya ni Xiao Feifei noong isang araw. Ang ama ba ni Xiao Feifei ang iyong sugar daddy? Sabi ng isang tao. Bagamat parang nakakainsulto, may saysay naman. Anong sabi mo? Biglang tumayo si Wu Qingya na nakipagtalo sa matinding galit. Walang sino man, maliban kay Guning, ang nakapansin na medyo natarante si Wu Qingya. Nagulat si Guning. Talaga bang mayroon sa pagitan ni Wu Qingya at ng ama ni Xiao Feifei? Kung hindi, bakit siya natarante? Hinding-hindi gagawin iyon ng tatay ko. Sabay kaming nagmaneho ng aking ama sa Qingya sa aming paaralan noong araw na iyon, tumayo si Xiao Feifei para sa kanyang ama. Kung gayon, paano ka makakapagpalagay na may sugar daddy si Guning kung wala kang ideya kung sino ang nasa loob? Sabi ni Yumixi. Ang sabi ng post, hindi kami, sagot ni Yang Yulo. Huwag kalimutang sina Chu Peihan, Haoran at iba pang mga lalaki ay malapit na kaibigan ni Guning. Lahat sila ay mga anak mayaman. Kung kulang si Guning ng pera, tutulungan nila siya ng walang pag-aalinlangan. Sa tingin ko, hindi na kailangang maghanap ni Guning ng sugar daddy, sabi ng isang tao. Minsang binanggit niya sina Chu Peihan, Haoran at iba pa,
karamihan sa mga estudyante sa silid-aralan ay sumang-ayon sa kanya. Magkaibigan sila, at si Guning ang kanilang boss. Kung talagang kailangan ni Guning ng pera, tiyak na tutulungan nila siya. Sa katunayan, walang tunay na naniniwala dito, maging si Xiao Feifei at ang kanyang mga kaibigan ay nag-alinlangan sa balita. Gusto lang nilang ilabas ang kanilang galit sa pagkakataong ito. Gayunpaman, syempre umaasa sila na ito ay totoo. Kung totoo ito, masisira ang reputasyon ni Guning. Well, napakalaking halaga ng tuition fee. Kahit mayaman ang pamilya nila, hindi nila pera. Sino ang random na magbibigay ng pera sa iba nang hindi humihingi ng mga benepisyo? Nakipagtalo si Xiao Feifei, sa kabila ng katotohanan na karamihan ay sumusuporta kay Guning. Ano man ang mangyari, pinili pa rin ng karamihan na maniwala kay Guning. Sa tingin ko, ang mahihirap ay maaaring maging mayaman balang araw. At ang mga nagsasabing sila ay mayaman ay dating mahirap. Hindi ba't ang iyong mga lolo o lolo ay mahirap? Walang sakit, walang pakinabang. Hanggat ang isang tao ay handang magtrabaho ng husto. At may kakayahang lumikha, siya ay maaaring maging unang henerasyon ng mayayaman, sa halip na maging isang walang kwentang tagapagmana, nanunuya si Guning. Nang marinig iyon, marami ang sumang-ayon kay Guning. Walang masyadong mayayamang bata sa kanilang klase, at ang kanilang kayamanan ay namana sa kanilang mga nakaraang henerasyon na nagsumikap. Maging si Xiao Feifei mismo ay sumang-ayon, siya ay namuhay ng mahirap noong siya ay maliit pa. Ang kanyang pamilya ay yumaman lamang mga 10 taon na ang nakalilipas. Guning, lumabas ka na. Sa oras na iyon, nag-walk out ang kanilang head teacher. Mukha siyang nalungkot dahil sa balita. Si Zhang Qiuhua ay hindi naniniwala na ito ay totoo, ngunit kailangan niyang malaman ito, kung hindi, ito ay lubhang makapinsala sa Guning at sa reputasyon ng kanilang paaralan. Sa sandaling lumabas si Guning, tumakbo sa kanya sina Chu Peihan at Moke. Direktang hindi pinansin ng dalawa si Zhang Qiuhua, sa halip ay nagtanong kay Guning, "Boss, nakita mo ba ang post?" "Oo. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala," sagot ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Kahit na may problema si Guning, nanatili siyang kalmado, ngunit ang kanyang mga kaibigan ay nag-aalala. Ang kaibigang nangangailangan ay tunay na kaibigan. Kailangan mo bang tulungan ka ni Kuya na mahuli ang nasa likod nito? Dapat natin siyang talunin hanggang mamatay sa pagkakataong ito. Galit na sabi ni Chu Peihan, kahit na nakatayo sa tabi niya si Zhang Qiuhua. Gayunpaman, walang sinabi si Zhang Qiuhua, hindi dahil natatakot siya sa background ni Chu Peihan, kundi dahil ang chismis ay sobrang nakakadiri. Kung sino man ang nasa likod nito, dapat siyang maparusahan ng husto. Salamat na lang. Ako mismo ang magsusuri ng recorder sa pagmamaneho, sabi ni Guning. Malaki. Nang marinig iyon, kapwa-gamaan ang loob ni Chu Peihan at Moke. Hinding-hindi nila hahayaang makawala ang masamang tao. Pagkatapos noon, sinundan ni Guning si Zhang Qiuhua, lumakad palayo. Maya-maya ay dumating sina Haoran at ang mga lalaki upang makilala sina Chu Peihan at Moke. Hindi sila mapakali matapos basahin ang balita, kaya agad silang lumapit. "Nasaan si boss?" tanong ng mga boys. Sinundan niya ang kanyang punong guro sa opisina. "Relax, si boss na ang bahala," sagot ni Chu Peihan. F***, kapag nalaman ko kung sino ang nasa likod nito, bugbugin ko siya hanggang mamatay. Nagdikit ang ngipin ni Haoran. Eksakto, hindi naman kailangan ng boss natin ng sugar daddy. Dagdag ni Chin Zixen. Ang mga opisina ng mga guro ay nasa ika-4 na palapag sa gusali ng pagtuturo. May 4 na guro sa bawat opisina. Nasa opisina ni Zhang Qiuhua ang mga punong guro ng una, ikalawa, ikatlo at ika-4 na silid-aralan. Mga ad ng Pub Future. Si Zhang Yuan ang punong guro ng ikalawang silid-aralan, habang si Fang Qin ay punong guro ng ikatlong silid-aralan. Kilala siya sa kanyang kakulaitan. Sa sandaling pumasok sina Zhang Qiuhua at Guning sa loob, ibinuka niya ang kanyang bibig, "Oh. Professor Zhang,
hindi ba sikat na sikat ang klase mo kamakailan, lalo na itong estudyanteng ito? Nakipagtalo muna siya sa iba sa kantin at pagkatapos ay nasangkot sa away. Ang Chinggang ay nagdulot ng gulo pagkatapos, at ngayon siya ang naging sanhi ng balita ng isang sugar daddy. Wow, hindi talaga siya simple. Mula nang ang pinakamataas sa kanilang grado ay nasa klase ni Zhang Qiuhua, si Fang Qin ay nagseselos kay Zhang Qiuhua. Bagamat pareho silang karaniwang mga klase, ang mga mag-aaral sa ikatlong silid-aralan ay karaniwang mas mahusay kaysa sa mga nasa ikaapat na silid-aralan tungkol sa mga marka. Gayunpaman, si Guning ang nangunguna sa kanilang grado sa bawat subject. Si Fang Qin ay labis na hindi nasisiyahan. Maliban sa unang silid-aralan na siyang pinakamataas na klase, at ang pangalawang silid-aralan na isang mahusay na klase, ang lahat ng iba ay karaniwang mga klase. Sa makatuwid, hindi makikipagkompetensya si Fang Qin sa una o pangalawang silid-aralan, ngunit gustong makipagkompetensya sa iba pang karaniwang mga klase. N0V3LB1N ang unang plataporma na naglalahad ng kabanatang ito. Hindi umimik si Jiang Yuan. Hindi talaga siya naniniwala na totoo iyon. Mahirap ang pamilya ni Guning, ngunit tutulungan siya ni Chu Pihan nang walang pag-aalinlangan kung may kailangan siya. Naisip ni Jiang Yuan na ang nasa likod niyon ay nasa malaking problema. Si Guning ay hindi duwag. Walang sino man ang madaling mabuli o magsamantala sa kanya ngayon. Lahat ng mga bagay na iyon ay sanhi ng iba. Pinoprotektahan lamang ni Guning ang kanyang sarili, pangangatwiran ni Zhang Qiuhua. Kung kasalanan ni Guning, hindi siya tatayo para sa kanya, ngunit dahil si Guning ang biktima, kailangan niyang suportahan siya. Kung hindi niya inisin ang iba, hindi siya mahihirapan, sabi ni Fang Qin. Naniniwala siya na si Guning ang may kasalanan. Gayunpaman, bago pa makapagsalita ng isa pang salita si Zhang Qiuhua, ibinuka ni Guning ang kanyang bibig. Professor Fang, dahil alam mo na ang mga pangyayaring iyon, dapat alam mo rin ang mga dahilan. Tungkol naman sa nangyari sa kantin ay dahil may nagpahiya muna sa aking ina sa publiko. Kung may manginsulto sa nanay mo sa harap ng lahat, akala ko hindi rin tatahimik si Professor Fang, di ba? Kung maaari mong panindigan at kalimutan ito. Iginagalang ko ang iyong pagpapaubaya, sabi ni Guning sa isang sarkastikong paraan, lalo na nang sabihin niya ang salitang, pagpapahintulot, na may halatang paghamak. Kung kaya niyang pabayaan ang kanyang ina at ang kanyang sarili na mapahiya sa publiko, maaaring siya ay mahina o duwag. Ikaw, galit si Fang Qin, ngunit idinagdag ni Guning, kung tungkol sa laban, iyon ay dahil may naghamon sa akin na gawin iyon. At ngayon ako na ang amo nila. Tungkol sa gulo ng Chinggang, halatang si Gu Xiaoxiao ang sanhi nito. Hindi lang siya tumitigil sa pag-atake sa akin. Iniisip mo pa ba na kasalanan ko ang lahat ng ito? Kung gayon ikaw ay talagang isang napaka-espesyal na guro. Bueno, ang lahat ba sa iyong klase ay may parehong opinyon tulad mo? Ang ibig sabihin ng espesyal ay abnormal sa konteksto. Ang pagkakaroon ng gurong tulad ni Fang Qin, ang mga estudyante sa kanyang klase ay malamang na parehong hindi mabait na tao. Huminga ng malalim si Fang Qin sa galit. Hindi man lang siya makapagsalita para makipagtalo kay Guning, ngunit pinandilatan niya si Guning, na parang kakainin siya ng buhay. Para sa isang guro, nakakahiya ang pagdudahan sa ganoong paraan. Hindi rin niya inaasahan na patuloy na makikipagtalo si Guning laban sa kanya. Gayunpaman, hindi pa tapos si Guning, kaya hindi niya binigyan ng pagkakataon si Fang Qin na sumagot. Kung tungkol sa iskandalo sa pagkakataong ito ay ganap na katawa-tawa. Amoral ba ang isang babae dahil lang bumaba siya sa isang luxury car? Hindi kaya kamag-anak o kaibigan ang driver. Hindi ba pwedeng magkaroon ng mayamang kamag-anak o kaibigan ang mahihirap? Isa pa, may isang litrato lang na hindi man lang nagpapakita sa driver. Hindi mo alam kung lalaki o babae ang driver. Paano ka makakapagpalagay na ako ay immoral? Dahil hindi mo alam ang katotohanan, bakit ka naniniwala na ako ang may kasalanan?
Hindi ba bilang isang guro ay dapat mong malaman na hindi matalinong humatol ng walang matibay na patunay? Si Fang Qin ay nasa galit na dulot ng kahihiyan. Pinuna niya si Zhang Qiuhua sa pagkakataong ito. Zhang Qiuhua, walang respeto ang estudyante mo. Mali ba ako? Tanong ni Guning. Naunawaan ni Guning na dapat niyang igalang ang kanyang mga guro, ngunit ang guro ay dapat nakagalang-galang sa una. Malinaw, si Fang Qin ay hindi isang kwalipikadong guro, kaya hindi siya karapat-dapat sa paggalang ni Guning. Sa palagay ko ay hindi mali si Guning. Professor Fang, hindi pa namin alam ang totoo. Hindi magandang panahon para husgahan siya ngayon, sabi ni Jiang Yuan. Hindi niya pinoprotektahan si Guning, ngunit pagiging tapat. Ikaw, si Fang Qin ay higit na galit ngayon, ngunit hindi niya alam kung paano makikipagtalo sa kanila. Sa katunayan, alam ni Fang Qin na ito ay tsismis pa rin, ngunit sanay na siyang pamuna sa iba dahil lang sa hindi niya gusto ang mga ito. Nawala ang mukha ni Fang Qin, kaya nahiya siyang manatili sa opisina, at mabilis na umalis. Nang walang pagkagambala ni Fang Qin, nagkaroon ng oras si Zhang Qiuhua na makipag-usap kay Guning. Maaari mo bang sabihin sa akin ang totoo? Isang kaibigan na nakatira sa kapareho kong lugar ang naghatid sa akin sa paaralan. Hindi ito katulad ng sinasabi ng post. Mangyaring payagan akong hawakan ito sa aking sarili. Sagot ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Sigurado ka bang kaya mong harapin ito? Tanong ni Zhang Qiuhua. Oo, sagot ni Guning. Sige. Ayokong maapektuhan nito ang klase natin o ang paaralan natin, kung hindi, mapapatalsik ka, at wala akong magagawa tungkol dyan, paalala at babala ni Zhang Qiuhua kay Guning. Ang tsismis ay hindi isang malaking pakikitungo, ngunit may impluwensya. Kung masusolusyonan ito ng mabilis, magiging maayos ang lahat, ngunit kung ito ay pumunta sa ibang bansa, may dapat parusahan. Oo naman, sagot ni Guning. Sa sandaling umalis si Guning sa opisina, nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at tinignan. Ito ay isang mensahe mula kay Leng Xiaoteng. Nagulat siya nang mabasa niya ito. Ito ay isang video clip mula sa kanyang recorder sa pagmamaneho. Ang taong lihim na kumuha ng litrato ni Guning ay si Chen Ziyao. Inaakala ni Guning na natutunan ni Chen Ziyao ang isang aral mula sa nangyari kay Gu Xiaoxiao, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya natutong maging mabait. Sa totoo lang, dati ay walang intensyon si Guning na magdulot ng gulo kay Chen Ziyao, at pinatawad siya sa kanyang ginawa sa kanya. Gayunpaman, dahil si Chen Ziyao ang nag-iwan ng patunay, gagamitin ito ni Guning ng husto. Maliban sa video clip, sa mensahe ay tinanong din siya ni Leng Xiaoteng. May I help? Hindi niya gustong makialam sa mga personal na gawain ni Guning nang walang pahintulot nito. Bagamat may gusto talaga siyang gawin para sa kanya, ayaw niyang inisin siya. Higit sa lahat, naniniwala siya na may kakayahan si Guning na pangasiwaan ito mismo. Na-curious si Guning kung paano nalaman ni Leng Xiaoteng ang balita, kaya tinawagan niya ito kaagad. Sinagot ang telepono sa loob ng ilang segundo, tila hawak-hawak ito ni Leng Xiaoteng sa kanyang kamay. Mga ad ng Pub Future. Ning-ning, sagot ni Leng Xiaoteng sa kanya. Bakas sa boses niya ang pag-aalala at guilt. Oo, nakonsensya siya, dahil kung hindi niya naihatid si Guning sa paaralan sa sarili niyang pagkukusa, kung hindi sana nangyari. Ito ang unang pagkakataon na tinawag ni Leng Xiaoteng ang pangalan ni Guning, nawalan ng tibok ang puso ni Guning. Tinanong niya, paano mo nalaman ang tungkol dito? Binibisita ko ang forum sa iyong paaralan dahil sa pagkabagot, kaya nahanap ko ito, sagot ni Leng Xiaoteng. Gusto niyang malaman ang higit patungkol sa paaralan ni Guning, kaya binisita niya ang forum ng kanyang paaralan. Sa kanyang pagtataka, nag-viral ang tsismis. Siya ay labis na lumala, ngunit hindi niya alam na si Guning ay mula sa isang pamilyang may isang magulang hanggang sa nabasa niya ang balita. Mas nagmamalasakit siya ngayon kay Guning. Ang pinagmulan ng debo ng kabanatang ito ay maaaring masubaybayan sa Node 3LB1N. May kailangan ka bang gawin ko para sa'yo? Tanong ni Leng Xiaoteng.
Salamat na lang. Ako na ang bahala, pagtanggi ni Guning. Great, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Bahagyang nadismaya si Leng Xiaoteng na hindi kailangan ni Guning ang kanyang tulong, ngunit hindi siya nagpumilit. Nagtiwala siya kay Guning. Binaba nila. Nang makabalik si Guning sa kanyang silid-aralan, ang unang klase ay nakapasa na sa ikatlong bahagi ng kurso nito. Nang makitang bumalik si Guning, lahat ay gustong malaman kung ano ang kanyang pinagdaanan. Ang ilan ay nag-aalala tungkol sa kanya, habang ang ilan ay pangunahing naghihintay na makakita ng isang drama. Alam ng guro ang dahilan kung bakit na late si Guning, kaya hindi siya nagsalita. Bumalik si Guning sa kanyang upuan. Inaliw niya si Yumixi ng banayad na tingin. Ginamit niya ang kanyang telepono, nag-login sa forum at nag-edit ng kanyang post. Ako si Guning mula sa ika-4 na silid-aralan sa ika-12 baitang. Tungkol naman sa fake news na sumampa daw ako sa luxury car ng sugar daddy ko, galit ako at hinding-hindi ko hahayaang makawala ang taong lumikha ng chismis. Wala kang patunay na hindi ko kayang bayaran ang tuition fee ko. Walang sino man ang dapat na random na husgahan ang isang tao batay sa hindi totoong impormasyon. Mahirap ako ngayon, pero hindi ibig sabihin na habang buhay na akong mahirap. At ang mga nagsasabing ipinanganak kang mayaman, hindi ba kayo mga ama, lolo, o lolo man lang ay mahirap? Walang sino mang kumikita ng kanilang kapalaran ng walang sakit. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Tara na at tingnan natin. Hindi ba pwedeng magkaroon ng mayamang kamag-anak o kaibigan ang mahihirap? Ang aking kaibigan ay naghatid sa akin sa paaralan dahil sa kabaitan. May mali ba dyan? Kung ang sino man sa inyo ay nakagawa ng amoral na mga bagay, nangangahas ba kayong magpakita sa publiko? Mangyaring tanggalin ang fake news ngayon at humingi ng paumanhin sa akin, kung hindi, babayaran mo ito. Maliban sa pagtanggal ng post at paghingi ng paumanhin kay Guning, kailangan pa ring dalhin ni Chen Ziyao ang resulta. Hinding-hindi hahayaan ni Guning na makawala siya ng ganoon kadali. Pagkatapos itong i-edit, ipinadala ito ni Guning. Bagamat oras na ng klase, napakainit ng balita kung kaya't nakatuon ang lahat dito. Sa makatuwid. Sa sandaling ipinadala ni Guning ang kanyang post. May nakatuklas nito. Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 181. May tatlong grupo ng mga tao na may iba't ibang opinyon sa nakaraang post. Ang unang grupo ay nanumpa kay Guning gamit ang maraming maruruming salita, ngunit karamihan sa kanila ay mga babae. Ang pangalawang grupo ay neutral. Hindi nila akalain na solid proof pala ang litratong walang mukha ng driver. Ang huling grupo ay natural na sumuporta kay Guning. Sa kabuuan, ang neutral na grupo ang karamihan sa gulo na ito. Samantala, ang mga nagsisi kay Guning ay marahas na sinampal ni Howran at ng iba pang sumuporta kay Guning. Ang mga lalaki ay mas mahusay kaysa sa mga babae pagdating sa karahasan, hindi mahalaga kung ito ay pasalita o pisikal. Kaya ang bilang ng mga taong nagmumura kay Guning ay bumababa. Ang post ni Guning ay napunta sa tuktok sa maikling panahon pagkatapos niyang i-post ito. Marami ang nag-iwan ng mga positibong komento para suportahan siya. Sa katunayan, ang pekeng balita ay hindi isang malaking pakikitungo. Hanggat pinipili ng karamihan na maniwala sa kanya, malapit na itong makalimutan, ngunit kung pipiliin ng karamihan na punahin siya, pupunta ito sa ibang bansa. Boss, may tiwala kami sa'yo. Mga boss, turuan natin ng seryosong leksyon ang taong nasa likod nito. Nagkomento si Howran at ang iba pa. Guning, nagtitiwala at sumusuporta kami sa iyo. Sakto, sumasang-ayon ako na kailangan nating talunin ang nanakit sa ating Diyosago. Agree. Siyempre, marami ang nag-alinlangan. Bagamat may katuturan ang paliwanag mo, hindi mo mapapatunayan na hindi mo sugar daddy ang naghatid sa iyo sa paaralan. Sa katunayan, wala ka ring matibay na patunay. Pagkatapos ay tumugon si Guning sa kanilang mga komento. Sa tingin ko, medyo nalinaw ko na.
Ang mga ayaw sa akin ay patuloy na magpapahiya sa akin, at ang mga nagtitiwala sa akin ay palaging maniniwala sa akin. At sabihin ko sa iyo ito, dapat mag-ingat ang sino mang sadyang sumisira sa aking reputasyon. Maghihiganti ako. Malinaw na banta ni Guning. Guning, banta iyon. Mga ad ng pub future. E ano ngayon? Kung kasalanan ko, mag-enjoy ka sa pagmumura sa akin. Gayunpaman, dahil hindi ako mananatiling tahimik. Maraming komento ang sumuporta kay Guning, lalo na si Howran at ang kanyang mga kaibigan. Ang mga ayaw pa rin kay Guning ay hindi na nang ahas na makipagtalo pa. Sa ikalawang silid-aralan, itinoon ni Chen Ziyao ang kanyang mga mata sa forum. Nang makitang karamihan ay piniling maniwala kay Guning, siya ay galit na galit. Gumamit si Chen Ziyao ng bagong account para ipadala ang post, kaya hindi siya nag-alala na malantad siya, ngunit nakalimutan niyang may tinatawag na driving recorder. Nakatutok din si Leng Xiaoteng sa forum. Nakahinga siya ng maluwag nang makita na ang karamihan sa mga sumusuporta kay Guning. Pagkatapos ng klase, tumakbo si Chu Pihan at ang isa pa papunta kay Guning nang walang antala. "Boss, kamusta na? Nasuri mo na ba ang driving recorder ng kaibigan mo?" tanong ni Moke. "Oo," sabi ni Guning. "Sinong gumawa nito?" sabay na tanong ng ilan sa kanila. Inilabas ni Guning ang kanyang telepono, pinatugtog ang video sa harap ng kanilang mga mata. "Ano? Siya ito." Nagulat silang lahat, ngunit mabilis nilang tinanggap iyon dahil alam nilang hindi kailanman nagkagusto ang dalaga kay Guning. Pagkatapos noon, lahat sila ay galit na galit. "Pupuntahan ko siya ngayon din." Nena si Chu Peihan. Tumalikod siya para pumunta sa classroom, ngunit pinigilan siya ni Guning. "Huwag naman sana. Ang pambubugbog sa kanya ay hindi ang pinakamahusay na paraan para malutas ang problemang ito." "Kung gayon ano ang dapat nating gawin?" tanong ni Chu Peihan. "Gusto kong humingi siya ng tawad sa akin sa harap ng lahat ng mga estudyante at guro sa aming paaralan," sabi ni Guning. Mga ad ng pub future. Naunawaan niya na ipinagmamalaki ni Chen Ziyao, at isang pagpapahirap para sa kanya ang humingi ng tawad kay Guning sa harap ng lahat sa publiko. Sinadya ni Guning na ipahiya siya, dahil karapat-dapat siya. Dahil sinabi ni Guning, hindi sisirain ni Chu Peihan ang kanyang plano. Nais din ni Howran at ng iba pang mga lalaki na talunin si Chen Ziyao, ngunit sila ay mga lalaki at karaniwang hindi nang aapi ng isang babae. Kung hindi ito kayang harapin ni Guning at Chu Peihan, gagawin nila ito para sa kanila. "Hindi na ako babalik sa classroom ko. Natatakot ako na baka hindi ko mapaglabanan ang udyok na talunin siya. Palagay ko papasok ako sa klase mo." Naniniwala si Chu Peihan na mas mabuting ideya na manatili dito, sa halip na bumalik sa kanyang silid-aralan. Ang Enya 00V Euro Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Hindi alam ni Guning kung ano ang sasabihin, ngunit naunawaan niya na hindi mapigilan ni Chu Peihan ang kanyang init ng ulo, kaya't sumagot siya, "Fine." Nang magsisimula na ang klase ay bumalik na sila sa kani-kanilang classroom. Sa sandaling pumasok si Chu Peihan sa loob, lahat ng mga estudyante sa ika-4 na silid-aralan ay natakot. Sa kabutihang palad, may 2 bakanteng upuan sa ika-4 na silid-aralan. Si Chu Peihan ay hindi gustong maupo sa iba, kaya humila siya ng upuan para maupo kasama sina Guning at Yumixi. Ito ang klase sa physics, at ang guro ay ang punong guro ng pangalawang silid-aralan, si Jiang Yuan. Nahuli si Chu Peihan sa mismong lugar, ngunit palagi siyang wala sa kanyang mga klase, kaya hindi siya natatakot kay Jiang Yuan. Kung hindi dahil kay Guning, hindi siya magiging madalas sa kanyang klase. Ito ay kahit na nakakagulat na makita siya sa isang klase. Kaya naman, sumulyap lang si Jiang Yuan kay Chu Peihan bago niya simulan ang klase. Kapag nasa klase na si Chu Peihan, tututukan niya ito, maliban kung inaantok siya. Sa mga sumunod na klase, ang mga guro ay nanatiling kalmado nang makita si Chu Peihan at nagpatuloy ng walang sinasabi. Ang ulan naman ay tumigil na. Nang matapos ang huling klase, hindi pa rin binubura ni Chen Ziyao ang post.
Pagkatapos ay direktang hinarang siya ni Guning at ng kanyang mga kaibigan sa kanyang silid-aralan. Natarante si Chen Ziyao nang makita si Guning at ang kanyang mga kaibigan. Exposed ba ako? Hindi, imposible. Tumangging maniwala si Chen Ziyao, ngunit gusto niyang tumakas ngayon din. Bukod dito, hindi madaling pakitunguhan ang mga taong nauna sa kanya. Siya ay malamang na magdusa. Anong gusto mong gawin? Nanginginig ang boses ni Chen Ziyao. Anong gusto nating gawin? Chen Ziyao, sa tingin mo ba hindi namin alam na ikaw ang nag-post ng fake news? Huwag mong purihin ang iyong sarili. Hindi ka sapat na matalino para gumawa ng masasamang bagay nang hindi nadidiscover, pang-aasar ni Chu Peihan. Tumingin siya kay Chen Ziyao na may halatang panghahamak. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Chen Ziyao. Paano? Paano nila nalaman? Hindi lang si Chen Ziyao ang nagulat. Lahat ng tao sa paligid niya, kabilang si Qinzing at ang iba pa, ay nakatingin din sa kanya ng may pagtataka. Ano? Ginawa ni Chen Ziyao. Kung iyon ay totoo, kung gayon si Chen Ziyao ay dapat na isang masamang babae na gagawin ang lahat para saktan ang iba. Walang sumuporta kay Chen Ziyao. Sa totoo lang, sa simula, inakala ni Qinzing na totoo ang balita, ngunit pagkatapos na ilabas ang pahayag ni Guning, pinili niyang maniwala kay Guning. Si Guning ay talagang mula sa isang mahirap na pamilya, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi siya maaaring magkaroon ng mayayamang kamag-anak o kaibigan. Sa pagsasalita tungkol sa mayayamang kamag-anak, ang pamilya ni Gu Xiaoxiao ay isang magandang halimbawa, kahit na hindi sila magkasundo. Para sa kanyang mayayamang kaibigan, marami sa kanila, tulad ni Moke, Haoran, Anyi, Xin Zixin at Chu Peihan. Napanatili din ni Guning ang isang magandang relasyon kay Qin Yifan gayon din kay An Chen, na anak din ng direktor ng Central Hospital. Sa makatuwid, posibleng marami pang mayayamang kaibigan si Guning. Kahit na curious si Qinzing kung paano niya nakilala ang mga taong ito, naunawaan niya na hindi naging simple si Guning pagkatapos ng aksidente sa sasakyan. Nag-aatubili siyang makaligtaan ang pambihirang Guning, ngunit hindi siya nang ahas na inisin siya. May proof ka ba na magpapatunay na ginawa ko yon? Kung wala kang pruweba, paninirang puri. Pinilit ni Chen Ziyao ang kanyang sarili na maging kalmado, ngunit ang kanyang boses ay medyo mahina. Siya ay isang 18 taong gulang na batang babae, na hindi maitago ang kanyang tunay na nararamdaman. Slander. Ay. Hindi ko akalain na alam mo pala ang salitang ito. Tumawa si Guning, na para bang isang biro ang marinig ang salitang lumabas sa bibig ni Chen Ziyao. Walang matibay na patunay si Chen Ziyao, ngunit nagpakalat pa rin siya ng pekeng balita tungkol kay Guning. Ngayon gusto niyang magbigay ng patunay si Guning, nakatawa-tawa. Idinagdag ni Guning, dahil sumasang-ayon ka na ito ay paninirang puri kung wala kang patunay, bakit mo ginawa ang parehong bagay? May proof ka ba? Kumuha ka lang ng walang kwentang litrato. Hindi ba nakakatuwa na nag-post ka ng fake news tungkol sa akin? Noong panahong iyon, sinuportahan ni Haoran si Guning. Eksakto. Bakit mo sinasabing may sugar daddy si Guning dahil lang sa bumaba siya sa isang marangyang sasakyan? Wala ka talagang matibay na patunay. Dahil wala kang pruweba ito ay paninirang puri. Ipinost mo pa sa forum. Maaari ka naming aidmanda, at nasa edad ka na kung saan kailangan mong kumuha ng legal na responsibilidad. Nang marinig iyon, namutla ang mukha ni Chen Ziyao. Ang huling bagay na gusto niyang gawin sa mundong ito ay ang kumuha ng legal responsibilidad. Ang unang pagbubunyag ng kabanatang ito ay nangyari sa pamamagitan ng Naive 3LB in. Chen Ziyao, akala ko tatahimat ka na pagkatapos ng nangyari kay Gu Xiaoxiao. Kung oo, pinatawad na sana kita sa ginawa mo sa akin, pero nagulat ako, kabaligtaran ang ginawa mo. Hindi ako pupunta sa iyo maliban kung mayroon akong matibay na patunay. Hindi kami kasing tanga mo. Pagkasabi niyan, kinuha ni Guning ang kanyang telepono sa pag-click sa video, pinatugtog ito para kay Chen Ziyao. Chen Ziyao,
Alam mo ba na may tinatawag na driving recorder? Tsaka may mga surveillance camera sa pintuan ng school namin. Napakadaling malaman kung sino ang kumuha ng larawan. Mga ad ng Pub Future. Si Chen Ziyao ay natigilan, at halos hindi makatayo. Hindi niya alam na may recorder sa pagmamaneho sa kotse. Ang masama pa, ipinakita niya ang kanyang sarili sa harap mismo ng recorder. Ngayon, ano pa ang gusto mong sabihin? Ngumisi si Chu Peihan. Hindi na ito nagawang itanggi ni Chen Ziyao, ngunit ayaw niyang sumuko. Kahit na natatakot siyang harapin si Guning at iba pa. E ano ngayon? Kuha lang ako ng litrato, pero sapat na iyon para patunayan na may sugar daddy ka. Nagtatalo si Chen Ziyao. Wala kang matibay na ebidensya. Sa pananaw ng batas, paninirang puri. Kaya kitang aidman yan. Seryosong sabi ni Guning, na nagpatikom sa bibig ni Chen Ziyao. Ang iba sa silid-aralan ay nagsimulang suportahan si Guning. Exactly, wala naman siyang solid proof eh. Maaari nitong masira ang reputasyon ni Guning. Napakasama niyang tao. Dapat siyang paalisan tulad ni Gu Xiaoxiao. Sumasang-ayon ako. Ayokong mag-aral sa parehong paaralan niya. Sa tingin ko dapat tumawag si Guning ng pulis. Sa tingin ko dapat niya siyang aidmanda, at itapon siya sa kulungan. Tumahimik ka. Tumahimik ka, sigaw ni Chen Ziyao. Kinasusuklaman niya ang pag-iisip na mapatalsik, o arestuhin ng mga pulis, lalo pa ang pagkakulong. Chen Ziyao, binigyan kita ng pagkakataon, pero tumanggi kang kunin. Ngayon, oras na para tanggapin mo ang resulta, sabi ni Guning sa mahinang boses. Mga ad ng Pub Future. Napaatras si Chen Ziyao nang walang malay sa takot. Akala niya ay matatalo siya ni Guning. Ano-anong gusto mong gawin? Kung talagang susuntukan siya ni Guning, hindi na siya makalaban, kaya natakot siya. Well, babayaran kita sa ginawa mo sa akin, sabi ni Guning. Delete the post and apologize to me. At saka, kailangan mong pumunta sa broadcast room para humingi ng tawad sa akin sa harap ng lahat ng estudyante at guro sa ating paaralan. Hindi, tumanggi si Chen Ziyao. Masyadong nakakahiya at nakakahiya. Hindi. Hindi sa iyo ngayon. Kung tatanggihan mo ito, mas mabigat ang parusa sa iyo, ngini siya ni Guning. Ikaw, galit si Chen Ziyao, ngunit hindi alam kung paano sasagutin. Hindi siya handang humingi ng tawad, nakakahiya. Kung hindi ko marinig ang iyong paghingi ng tawad bago matapos ang mga klase sa hapon. Kailangan mong mag-ingat sa mga susunod na mangyayari, babala ni Guning sa kanya, pagkatapos ay umalis siya kasama ang kanyang mga kaibigan. May kumuha na ng video sa nangyari sa classroom. In-upload niya ito sa forum ng paaralan sa ikalawang pag-alis ni Guning. Hindi nagtagal ay naging tanyag ito. May mga taong nagdududa pa rin sa ugali ni Guning, dahil hindi siya nagpakita ng matibay na patunay na wala siyang sugar daddy, ngunit mas piniling punahin at minumura si Chen Ziyao. Sa kasong iyon, ang mga negatibong komentong iyon ay hindi nakakuha ng maraming pansin. Nakakatawang isipin na may sugar daddy si Guning dahil lang sa bumaba siya sa isang marangyang sasakyan, kaya karamihan sa mga tao ay nanatiling kalmado at makatuwiran. Bilang karagdagan, nag-iwan ng magandang impresyon si Guning sa maraming estudyante pagkatapos niyang manalo sa kompetisyon kasama si Hauran at ang kanyang malalapit na kaibigan. Marami pa rin ang humanga kay Guning. Samantala, hindi pinansin ni Guning at ng kanyang mga kaibigan ang gulo sa forum, dahil nasiyahan sila sa kanilang pagkain. Hindi nagtagal, narinig ni Jiang Yuan ang balita mula kay Zupan. Nagulat siya na si Chen Ziyao ang nasa likod nito, dahil si Chen Ziyao ay gumanap ng mahusay sa kanyang klase. Sa kasamaang palad, ang mga pagpapakita ay nagsinungaling. Agad namang hiniling ni Jiang Yuan kay Chen Ziyao na gawin ang hinihingi ni Guning, dahil ito rin ang utos ni Zhu Jian. Gayunpaman, ang ginawa ni Chen Ziyao ay hindi kasing seryoso ni Gu Xiaoxiao, kaya hindi siya pinatalsik. Hanggat humingi ng tawad si Chen Ziyao, ang problema ay madaling malutas, ngunit kung tatanggi pa rin siya ay mapapatalsik tulad ni Gu Xiaoxiao.
Kung ang estudyante ay handang bumawi sa kanyang ginawa, hindi siya patalsikan ng paaralan, dahil wala itong maidudulot na kabutihan sa reputasyon nito. Sa ilalim ng panggigipit ni Jiang Yuan at Zhu Jian, kinailangan ni Chen Ziyao na humingi ng tawad, ngunit sa kanyang puso, kinamumuhian niya si Guning hanggang sa mamatay. Nanumpa siya na babayaran niya si Guning. Nang magsisimula na ang mga klase sa hapon, tinanggal ang post, at pinalitan ng pahayag ng paghingi ng tawad. Pagkatapos ay tumunog ang boses ni Chen Ziyao mula sa radyo. Ang mag-aaral mula sa ika-4 na silid-aralan sa ika-12 baitang, si Guning, ako si Chen Ziyao mula sa ika-2 silid-aralan sa ika-12 baitang. Ako ang nagpakalat ng fake news na nagsasabing may sugar daddy ka. I'm sincerely sorry sa nagawa ko sa'yo. Mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad. Ang paaralan ay sumabog sa talakayan. Si Chen Ziyao ay sikat, hindi, kilala ngayon. Naayos na rin sa wakas ang kaguluhang ito. Matapos ang paghingi ng tawad, nahiya si Chen Ziyao na dumalo sa mga sumusunod na klase sa kanyang paaralan, kaya humingi siya ng bakasyon at umuwi. Patuloy na tumutok si Leng Xiaoteng sa forum, at napansin din niya iyon. Nang matapos ang mga klase, bumalik si Guning sa Fenghua Luxury Mansion. Nakita niya si Leng Xiaoteng na nakatayo sa labas ng Zone C mula sa malayo. Dahil sa nangyari ngayon, hindi nang ahas si Leng Xiaoteng na kunin si Guning kung sakaling mas lalo pa siyang magkagulo. Nag-alinlangan pa siyang maglakad palapit sa kanya nang magpakita ito sa kanyang paningin. Naunawaan ni Guning kung bakit masama ang pakiramdam ni Leng Xiaoteng, ngunit hindi niya iyon kasalanan. Payag din siyang ihatid siya nito sa paaralan. Lumapit si Guning at tinanong siya, gusto mo bang sabay na kumain? Oo naman. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Leng Xiaoteng. Mga ad ng Pub Future. Pagkatapos ay lumabas ang dalawa. Tinawagan ni Guning si Guman at sinabi sa kanya na hindi siya kakain sa bahay. Tumingin si Leng Xiaoteng kay Guning pagkatapos niyang ibaba ang tawag. Hindi ka ba galit sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Tanong ni Guning. Naiintindihan niya ang sinasabi ni Leng Xiaoteng, at hindi siya galit sa kanya. Kung hindi kita hinatid sa paaralan ngayong umaga, hindi ito mangyayari, sabi ni Leng Xiaoteng. Payag akong sumakay sa kotse mo. Kung sisisihin kita sa iyong kabaitan, walang makikitungo sa akin ng mabait sa hinaharap, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, gamaan ang loob ni Leng Xiaoteng. Ano ang gusto mong makuha? Tanong ni Guning. Ano mang gusto mo, sagot ni Leng Xiaoteng. Kung gayon, tingnan natin kung anong mga pagpipilian ang mayroon tayo sa kalsada. Wala ring ideya si Guning kung ano ang kakainin, kaya nagpasya siyang mamasyal sa kalsada. Naglakad sila sa Yuyi Road. May isang restaurant na hindi kalayuan sa Fenghua Luxury Mansion. Tila tahimik na may magandang kapaligiran, kaya gustong subukan ito ni Guning. Pumili sila ng table sa tabi ng bintana. Pagkatapos nilang umorder ng pagkain, nagtanong si Guning, bakit ka nananatili dito buong araw kamakailan? Hindi ba kailangan mong magtrabaho? Nagsilbing orihinal na host ang N0V3 Letera 0V para sa paglabas ng kabanatang ito sa N03LB1N. Malaya ako kapag wala akong mga gawaing dapat gampanan, sagot ni Leng Xiaoteng. Dati, hindi niya sasabihin iyon. Kahit na walang mga gawain, hahanap siya ng gagawin. Hindi niya hahayaang lumaya siya. Gayunpaman, mula nang mahalin niya si Guning, gusto niyang manatili sa tabi niya kapag hindi siya occupied. Bagamat isang beses o dalawang beses lang sila nagkikita sa isang araw at hindi sila nagsasama-sama, nakaramdam siya ng kasiyahan na makita siya araw-araw. Well, syempre hindi niya naisip na ito ay sapat na, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa pag-miss sa kanya at pagiging malungkot. Magagawa rin ni Leng Xiaoteng ang kanyang mga tungkulin sa pamamagitan ng internet. Hindi niya kailangang magpakita ng personal sa bawat sitwasyon. Sa oras na iyon, nagring ang telepono ni Guning. Ito ay mula kay Zhou Zhenghong. Hindi alintana ni Guning na marinig ni Leng Xiaoteng ang usapan kaya diretso niyang sinagot ito, "Hi, Uncle Joe." "Boss,
Convenient ba sa iyo ngayon? May importante akong sasabihin sa iyo, tuwang-tuwang tanong ni Zhou Zhenghong. Sa kanyang matinding pandinig, malinaw na naririnig ni Leng Xiaoteng ang boses ni Zhou Zhenghong. Nakilala rin niya na si Zhou Zhenghong ang lalaking nakasama ni Guning sa CTG noong nakaraan. Mga ad ng Pub Future. Oo naman, sabi ni Guning. Nag-cut kami ng top-level jade na kasing laki ng paa ng isang may sapat na gulang. Mayroon itong dalawang kulay na pula at berde. Yung tipong tinatawag na double happiness. Tuwang-tuwa si Zhou Zhenghong. Dobleng kagalakan. Nagulat din si Guning. Ang double happiness ay bahagyang mas mababa kaysa sa Fulusho, ngunit mas mahalaga kaysa sa violet jade. Alam ni Guning na lahat ng mga hilaw na materyales na kinuha niya ay mahalaga, ngunit masaya siyang marinig ang mabuting balita mula kay Zhou Zhenghong. Oo, boss, ang galing mo. Papuri ni Zhou Zhenghong. Naniniwala na siya ngayon na mas makapangyarihan si Guning kaysa sa Diyos. At hindi niya maiwasang isipin na malamang ay may jade eyes si Guning at nakikita niya ang jade sa loob ng hilaw na materyales. Siyempre, hindi niya ito sinabi ng malakas o pinaniwalaan. Akala niya imposible. Gayunpaman, ang hindi nila mapaniwalaan ay eksaktong katotohanan. Namangha si Leng Xiaoteng na si Guning ay sangkot sa stone gambling. Kaunti lang ang alam niya tungkol sa jade. At walang ideya kung ano ang double happiness, ngunit dahil sinabi ni Zhou Zhenghong na ito ay isang top-level na jade, kung gayon ito ay tiyak na hindi mabibili. Sa pagharap sa walang katapusang papuri ni Zhou Zhenghong, ngumiti si Guning ngunit walang sinabi. Alam niyang hindi niya magagawa kung wala ang jade eyes niya. O, mangyaring gamitin ang double happiness para gumawa ng isang pares ng pendants. Dapat talaga itong dalawang bahagi ng isang buong palawit. Dapat mayroong isang dragon at isang phoenix sa bawat isa, na nangangahulugang walang hanggang pag-ibig. Kung tungkol sa laki, ang katamtaman ay maayos. Ang double happiness ay ang perpektong jade na gagamitin para gumawa ng isang pares ng pendant na kumakatawan sa pag-ibig. Nang marinig ang kahulugan ng mga pendants, may ideya si Leng Xiaoteng, ngunit hindi niya sasabihin kay Guning ngayon. Oo naman, gusto mo bang itago ito sa iyong sarili, o ipakita ito sa pagbubukas ng seremonya? Tanong ni Zhou Zhenghong. Ipakita ito sa pagbubukas ng seremonya, sabi ni Guning. Walang problema, sagot ni Zhou Zhenghong. Nang ibababa na nila ang tawag, biglang idinagdag ni Guning, papasok ako kinaumagahan. Naisip ni Guning na mas maaga siyang dumating. Bagamat si Zhou Zhenghong ang ganap na namamahala sa kumpanya, dapat din siyang magbigay ng ilang payo kung kinakailangan. Ang tindahan ng construction material ni Jiang Shu ay magbubukas-bukas, at kailangan niyang naroon, kung hindi ay lilipad siya sa CTG bukas ng gabi. Nang marinig na pupunta si Guning sa CTG kinabukasan, isang ideya ang bumungad kay Leng Xiaoteng. Malaki. Gayunpaman. Ang kinabukasan ay Biyernes. Hindi ba kailangan mong pumasok sa iyong mga klase? Masaya si Zhou Zhenghong na sunduin si Guning. Ngunit natatakot siyang maapektuhan ang kanyang pag-aaral. Pagkatapos ng lahat, si Guning ay isang senior na magkakaroon ng kanyang huling pagsusulit makalipas ang isang linggo, at dadalo sa National College Entrance Exam pagkalipas ng ilang buwan. Ayos lang. Napakahusay ko sa pag-aaral ngayon. Nagbiro si Guning, ngunit ito ang katotohanan. Nagtitiwala siya na makakakuha siya ng magagandang marka kahit na wala siya sa lahat ng klase kung papayagan siya ng kanyang mga guro na gawin iyon. Haha, mabuti naman. Pagkatapos ay sasanduan kita sa umaga kinabukasan, natatawang sabi ni Zhou Zhenghong. Siyempre naniwala siya kay Guning. Siya ay isang mahusay na tao na may isang makapangyarihang kakayahan sa kanyang opinyon. Alam ni Guning na narinig ni Leng Xiaoteng ang pag-uusap nila ni Zhou Zhenghong, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa halip, sinabi niya sa kanya, may aasikasuhin ako sa CTG kinabukasan. Well, sasabihin ko sa iyo na aalis din ako sa katapusan ng linggo, sagot ni Leng Xiaoteng. Kailan? Tanong ni Guning. Ayaw niyang iwan siya nito. Ito ay nakatakda sa Sabado,
Ngunit dahil aalis ka sa Biyernes, aalis din ako sa Biyernes, sabi ni Leng Xiaoteng. Sinadya niyang nilinaw na ayaw niyang manatili rito nang wala si Guning. Hindi alam ni Guning kung ano ang sasabihin, ngunit nakaramdam siya ng saya sa kanyang puso. Pwede bang sabay tayong kumain bukas ng hapon? Tanong ni Leng Xiaoteng. Nagsilbing orihinal na host ang N0V3 Letera 0V para sa paglabas ng kabanatang ito sa N0V3 LB1N. Bukas na ang construction material store ng tito ko. Natatakot ako na hindi ako malaya bukas, sabi ni Guning. Tumanggaw si Leng Xiaoteng. Siya ay tila medyo nabigo, na nagpasama kay Guning. Pagkatapos ng isang segundong pag-iisip, idinagdag niya, ang aking eroplano ay lilipat ng alas 8:30 ng umaga. Pwede mo ba akong ihatid sa airport? Mga ad ng Pub Future. Nang marinig iyon, biglang nagliwanag ang mga mata ni Leng Xiaoteng. Oo naman. Pagkatapos kumain, mabagal silang naglakad pabalik sa Fenghua Luxury Mansion. Inilakad ni Leng Xiaoteng si Guning patungo sa gate ng Zone G. Hindi siya umalis hanggang sa mawala si Guning sa kanyang paningin. Si Jiang Shu ay umuwi ng hindi mas maaga kay Guning. Sinabi niya kay Guning na bukas ang tindahan. Hindi pa nila kilala ang maraming mahahalagang tao, kaya wala silang intensyon na makaakit ng maraming atensyon. Sa halip, ayaw ni Guning na maging sobrang boring ang opening ceremony. Tinawagan niya si An Guangyao mamaya at sinabihan siyang magpadala ng 2 basket ng bulaklak sa ngalan ng Shenghua Real Estate upang batiin si Jiang Shu. Sinabi rin niya kay Hao Ran at sa iba pa sa kanilang WeChat group. Doon din sila bukas. Nakatanggap din ng imbitasyon si An Chen, at sumang-ayon siya ng buong bilis. Para naman kay Qin Yifan, naisip ni Guning na mas mabuting huwag na lang siyang imbitahan, dahil nakakahiya ito. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang pamilya ni Qin Zixen ay nasa tahanan ng Qin family. Nagkukwentuhan sila sa hall pagkatapos kumain. Hindi alam ni Qin Zixen kung ano ang nangyari sa pagitan ni Qin Yifan at Guning. Kaya direktang nagtanong siya, "Oy, magbubukas na bukas ang tindahan ng construction material ng pamilya ng boss namin. Dadalo ka ba sa seremonya?" Nang marinig iyon, nagulat si Qin Yifan. Wala siyang ideya na ang pamilya ni Guning ay magpapatakbo ng isang construction material store. "Boss, parang gangster na salita. Sumali ka ba sa isang gang sa iyong paaralan?" Seryosong tanong ng ama ni Qin Zixen na si Qin Haoji. Bilang isang matapat na manggagawa sa gobyerno, kinasusuklaman niya ang mga gang. Naintindihan ni Qin Zixen ang ugali ng kanyang ama, kaya agad niyang ipinaliwanag, "Syempre hindi. Isa lang kaming grupo ng mabubuting kaibigan. Mayroong isang batang babae na napakahusay sa pakikipaglaban, kaya tinawag namin siyang aming boss." Nang marinig iyon, muling nadismaya ang pamilya Qin. Ang ina ni Qin Zixen na si Lu Hanlan ay pinagalitan siya, "Zixen, malapit na ang National College Entrance Exam. Itigil ang paglalaro sa buong araw, at tumuon sa iyong pag-aaral. Kung hindi ka makapasok sa isang prestihiyosong unibersidad, mapapahiya ang pamilya natin." Pinahahalagahan ni Lu Hanlan ang reputasyon ng kanilang pamilya. Marami sa mga anak ng kanyang mga kaibigan ang dumalo sa pagsusulit noong nakaraang taon, at lahat sila ay natanggap sa isang prestihiyosong unibersidad. Kung hindi magagawa ni Qin Zixen, nakakahiya sa pamilya Qin. Sa pagsasalita tungkol sa pag-aaral, si Qin Zixen ay nabalisa. Mga ad ng Pub Future. Umalis sandali si Qin Yifan saka bumalik na may dalang kahoy na kahon sa kanyang mga kamay. Kasinlaki ito ng kalahating kahon ng sapatos. Inabot niya ito kay Qin Yifan. "Okupado ako bukas. Mangyaring tulungan akong ipadala ang gintong matapang na tropang ito sa kanya." Gusto niyang pumunta, ngunit hindi siya imbitado. Tsaka hindi rin niya alam kung paano siya haharapin. Ano? Ang mga gintong matapang na tropa. Ganap itong gawa sa purong ginto, at nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 yuan. Nagulat si Qin Yiking. Ang iba ay nagulat din. Karaniwan,
Ang mga regalo para sa seremonya ng pagbubukas ay nasa presyo ng 200,000 yuan sa pinakamaraming halaga. Masyadong mahal ang regalo ni Qin Yifan. Nakangiti si Qin Yifan. Sa tingin ko hindi naman masyado. Niyaya ko lang siyang magsaya sa birthday party ni tatay noong isang araw, pero nagpadala siya ng antik na nagkakahalaga ng ilang milyong yuan. Ang 1,000,000 yuan ay walang halaga sa kanya. Nang marinig iyon, lahat ay namangha. Sila. Agad na nalaman kung sino ang amo ni Qin Zixan. Dapat ay ang batang babae ang nagpadala ng antik kasama si Qin Zixan noong isang araw. Gayunpaman, tinanong pa rin ni Qin Haosheng na tiyakin, ang amo ba ni Zixan ang babaeng nagngangalang Guning? Oo. Ang aming boss ay eksaktong si Guning. Hindi lang siya magaling makipaglaban, mahusay din siyang mag-aral. Siya ang top 1 sa grade namin. Ipinagmamalaki ni Qin Zixan na ipakilala ang kanyang amo. Nang marinig na si Guning iyon, halo-halong emosyon ang naramdaman ni Qin Haosheng at ng kanyang asawa, dahil nagsisisi sila sa ginawa sa kanya ni Qin Yiking. Nakaramdam din ng pagkabalisa si Qin Yiking. Hindi pa rin handang patawarin siya ni Qin Yifan dahil sa drama noong nakaraan. Palagi niya itong kinakausap sa sarkastikong paraan ngayon. Naaalala ko ang babaeng ito. Siya ay napakaganda sa isang hangin ng gilas. Naisip ko na dapat ay galing siya sa isang napakayaman na pamilya, ngunit wala pa akong narinig na isang maimpluwensyang pamilya na may pangalan ng pamilya na Gu, sa CTF, sabi ni Lu Hanlan. Talagang may magandang impresyon siya kay Guning. Parehong alam na ngayon ng mga magulang ni Qin Yifan at ni Qin Yiking na kahit na hindi mula sa isang napakayaman na pamilya si Guning, siya ay napakahusay. Kumita siya ng mahigit 100,000,000 yuan sa murang edad, ngunit hindi na nila ito binanggit sa pagkakataong ito. Kinabukasan, tumakbo si Leng Xiaoteng kasama si Guning sa kanyang paaralan gaya ng nakagawian, ngunit sinadya nitong nanatili sa likuran niya ng 5 metro. Isa pa, hindi niya ito sinundan sa paaralan. Nang malapit na silang makarating ay agad siyang bumalik. Parang natatawa si Guning na makitang napakaingat ni Leng Xiaoteng. Sa oras ng pahinga, pumunta si Guning para humingi ng pahinga. Sinabi niya sa kanyang punong guro na ang tindahan ng kanyang tiyuhin ay magbubukas ngayon, at kailangan niyang naroon. At kailangan din niyang pumunta sa CTG bukas. Bahagyang hindi nasisiyahan si Zhang Qiuhua. Guning, bakit palagi kang abala sa ibang bagay? Alam mo bang malapit na ang pagsubok? Pangako hindi makakaapekto sa pag-aaral ko. Ikinalulungkot kong humingi ng bakasyon ng madalas, ngunit kailangan kong gawin ito, sabi ni Guning. Dahil nangako si Guning, nakompromiso si Zhang Qiuhua, ngunit pinaalalahanan pa rin niya itong mag-aral ng mabuti. Kung mabaigaw siyang gawin ito, hindi siya papayagan ni Zhang Qiuhua na umalis sa susunod na pagkakataon. Nako, kasama ko si Yu Mixi sa opening ceremony ngayon. Mangyaring payagan din ito, dagdag ni Guning. Ikaw, nagalit si Zhang Qiuhua, ngunit pinahintulutan ito sa huli. Itinulak niya palabas si Guning nang may pagkainip. Umalis ka na, at iwan mo ako. Naunawaan ni Guning na si Zhang Qiuhua ay hindi naman talaga masama, kaya hindi niya ito pinansin. Nagpasalamat siya sa kanyang guro bago lumabas. Sa sandaling nawala si Guning, pumasok si Zhang Yuan. Nang makitang hindi nasisiyahan si Zhang Qiuhua, nag-aalala siyang nagtanong, Professor Zhang, okay ka lang? Ayos lang ako. Galit lang ako kay Guning. Malapit na ang pagsusulit, ngunit palagi pa rin siyang humihingi ng bakasyon, reklamo ni Zhang Qiuhua. At least humihingi siya ng pahintulot mo. Hinding-hindi gagawin iyon ni Chu Pihan sa klase ko, sabi ni Zhang Yuan. Sa katunayan, walang nang-ahas na higpitan si Chu Pihan dahil sa kanyang espesyal na background. Bumalik si Guning sa kanyang silid-aralan, at sinabi kay Yu Mixi na maaari silang umalis mamaya. Nakahinga ng maluwag si Yu Mixi. Maliban kina Moke at Anyi na kailangang humingi ng permiso sa kanilang mga guro, si Chu Pihan, Haoran at ang iba pa ay umalis kung gusto nila. Kakaiba kung pumunta sila para humingi ng permiso. Magtataka ang kanilang mga guro kung gagawin nila iyon.
Nang sa wakas ay natapos na ang mga klase sa hapon, sabay silang umalis sa kanilang paaralan, at bumili ng mga bulaklak. Boss, napansin kong wala si Chen Ziyao ngayon. Sabi ni Chu Peihan. Mga ad ng Pub Future. Siguradong nahihiya siyang pumunta, tumawa si Moke. Kahit na-expose siya, nalulungkot pa rin ako na hindi ko siya sinuntok, sabi ni Chu Peihan, na parang may namiss siya at hindi komportable. Sumasang-ayon ako, sabi ni Howran. Sige, hindi palaging ang pagkatalo sa isang tao ang pinakamahusay na paraan para malutas ang mga problema, hinihikayat sila ni Guning. Pumunta sila sa palengke para bumili ng 2 basket ng bulaklak at halaman. Bago pa mabayaran ng sino man ang bill, si Guning na mismo ang gumawa nito. Pagkatapos, pumunta sila sa palengke ng construction material. Ang flower shop ay nagayos ng isang maliit na truck upang dalhin ang mga basket ng mga bulaklak at halaman sa destinasyon. Ang truck ay may puwang na maaaring upuan ng 4 na tao. Hinayaan ni Guning sina Moke, Howran, Shin Zixen at Zhang Tianping na maupo dito, habang si Guning at iba pang mga babae ay sumakay ng taxi. Nang dumating si Guning sa tindahan ni Jiang Shu, lubos siyang namangha sa dami ng mga basket ng bulaklak at halaman sa pintuan. Wow, ang dami naman nila. Hindi ba dapat gawing simple ito? Ayaw niyang maging sobrang boring, kaya tinawagan niya si An Guangyao, An Chen at ang kanyang mga kaibigan, ngunit mayroong kahit 12 ng mga basket ng bulaklak. Lumapit si Guning para basahin ang mga banner sa paligid ng mga basket. Lahat sila ay mula sa malalaking kumpanya upang batiin ang pagbubukas ng Zuri Construction Material Store. Napansin din niya ang mga flower basket mula sa Shenghua Real Estate at Kamay Beauty Salon. Narinig ni Guning ang ilan sa mga kumpanyang iyon, habang ang ilan ay hindi pa niya narinig. Iyon ay dahil hindi gumugol ng maraming oras si Guning sa pag-aaral tungkol sa lahat ng malalaking kumpanya sa CTF. Maliban sa mga mula sa mga kumpanya, mayroong maraming mga basket ng bulaklak mula sa mga individual. Kasama nila ang isang Chen, at sa ilan, pamilyar si Guning sa mga may-ari nila. Isinulat ni Guning at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang mga pangalan sa mga banner ng 8 mga basket ng bulaklak at halaman upang batiin ang pagbubukas ng Zuri Construction Material Store. Walang masyadong tao sa loob nang pumasok si Guning at ang kanyang mga kaibigan, dahil marami na ang umalis pagkatapos nilang ipadala ang mga regalo. Karamihan sa mga nanatili ay mga kakilala at kaibigan. Bagamat si Jiang Shu ay isang tsuper ng truck noon, marami siyang kakilala na mga negosyante. Dahil si Jiang Shu ay magpapatakbo ng kanyang sariling negosyo, handa silang panatilihin ang isang magandang relasyon sa kanya. Mga ad ng Pub Future. Iyon ang paraan upang bumuo ng isang network. Isang Chen ang nasa loob kasama si Le Zhengyo. Kumusta, An Chen, Executive Le? Ikinagagalak kitang makilala, lumapit si Guning, binabati sila. Nice to meet you too, Ningning, ngumiti si An Chen. Nice to meet you too, Miss Go, sabi ni Le Zhengyo. Tito, bakit ang daming basket ng bulaklak at halaman sa pinto? Tanong ni Guning kay Jiang Shu. Sumagot si Jiang Shu, wala rin akong ideya. Marami ang dumating para bumati sa akin ngayong umaga. Hindi ko pa naiisip. Nako, pinadalhan din nila ako ng maraming pulang sobra na maraming pera sa loob. Gusto pa nga ng isa sa kanila na makipagtulungan sa akin. Magtatayo siya ng 2 palapag na 300 metro kwadrado na pabrika sa suburb. Pakiramdam ni Jiang Shu ay parang nasa panaginip siya pagkatapos ng mga pinagdaanan niya ngayon. Ito ay masyadong magandang upang maging totoo. Si Guning ay nagulat din. Na-realize niya agad na may nag-ayos, pero sino? Habang iniisip pa rin ni Guning ang kanyang mga pagdududa, isang bagong mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Sinuri niya ito. Ito ay mula kay Leng Xiaoteng. Naunawaan ni Guning ang nangyari nang mabasa niya ang mensahe. Ginawa ito ni Leng Xiaoteng. Nagayos siya ng maraming kasosyo sa negosyo ng pamilya ni Xu Jinchen na magpadala ng mga reg along iyon.
Sa pagsasalita tungkol dyan, labis na namangha si Xu Jinchen sa kahilingan ni Leng Xiaoteng nang matanggap niya ang tawag ng kanyang amo. Araw-araw tinatawagan ni Xu Jinchen si Leng Xiaoteng para tanungin kung kailan siya babalik para makaalis siya. Sinabi ni Leng Xiaoteng na babalik siya sa lalong madaling panahon, ngunit hindi siya nagpakita sa harap ni Xu Jinchen, at tumanggi din na sabihin kay Xu Jinchen kung nasaan siya. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa N0V3L, B1N. Hindi alam ni Xu Jinchen na pumunta si Leng Xiaoteng sa CTF para kay Guning hanggang sa matanggap niya ang tawag. Sa pagkamangha ni Xu Jinchen, personal na pumunta si Leng Xiaoteng sa CTF para kay Guning. Sinadya ni Xu Jinchen na magchismis tungkol sa kanilang relasyon, ngunit ibinaba siya kaagad ni Leng Xiaoteng. Nasaktan si Xu Jinchen, at pinahirapan ng kanyang pagkamausisa. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na tawagan muli si Leng Xiaoteng. Damn it! Magkakaroon ng kasintahan si Leng Xiaoteng, na matagal ng single, habang siya ay nag-iisa pa. Sa kabutihang palad, pinahintulutan siya ni Leng Xiaoteng na umalis sa kanilang base upang makahanap siya ng mga babaeng makakadate. Ngunit binalaan din siya ni Leng Xiaoteng na itago ang katotohanan na siya ay nasa CTF. Si Xu Jinchen ay hindi bababa sa libre ngayon. Pinlano niyang pumunta sa CTF para makita kung paano ito nangyayari sa pagitan ni Guning at Leng Xiaoteng. Sa pagbabalik sa kabisera, nakatagpo siya ng isang pagnanakaw. Nang sa wakas ay nakarating na siya sa kabisera, huli na para sumakay ng eroplano patungong CTF, kaya kinailangan niyang maghintay hanggang bukas. Nagpadala ng mensahe si Leng Xiaoteng kay Guning para sabihin sa kanya kung ano ang ginawa niya. Kung sakaling magagalit siya na hindi siya humingi ng pahintulot sa kanya.